Dapat ang tao may kaibigan. At hindi tayo dapat maging maramot na yung ating mga mahal sa buhay ay makipagkaibigan sa iba't ibang tao. Kuminsan kasi may mga magulang, may kapatid na sobrang mga seloso. Ayaw nila na yung mga anak nila ay nakikipagkaibigan kung kani-kanino. Sabi na tayo-tayo na lang ang magtulungan dito. Pero yung magulang hindi naman lagi nandyan. Tumatanda, binabawi ang buhay. Sino ngayon ang kasama ng inyong mga anak o apo? Kuminsan, mayroong mga sobrang conservative na mga pamilya. Ayaw na maipaligawan ng kanilang mga anak. Ayaw magkaroon ng boyfriend hanggang nagtandaan na. Wala tuloy mga partner sa buhay. O pagtatanda noon, sinong kasama? Yung mga mahihigpit na matatanda, yung higpit ng higpit. Kaya nyo pa bang samahan yung mga anak nyo at apo pagka sila na lang natira? Pero pinagkaitan nyo na makadevelop ng mga relasyon. Kaya dapat hindi tayo ganon. Hayaan natin na yung mga tao makadevelop ng mga kasama nila. Hindi naman natin masasamahan habang panahon. Pero darating ang panahon na kailangan nila ng kasama. It's important. At kung kayo naman ay halimbawa biglang nagka-boyfriend, nagka-girlfriend, nagka-asawa, huwag niyong biglang lilimutin ang inyong mga kaibigan, mga kamag-anak dahil meron na kayong papa na ipinagmamalaki, meron na kayong mommy na ipinagmamalaki. Kasi kuminsan, pag dumating ang panahon na nagkagalit kayo at naghiwalay, eto mga kaibigan mo na naman ang karamay mo sa buhay. Mga papa and mama, they come and go, but friends remain. That's why don't commit the mistake of neglecting your friends just because you have a lover, a partner, a spouse. Darating ang panahon, maaalala mo sila, lalo kung bigla kang iniwan ni lover. Be wise.